beloved Boss Mike Cervera. Posibleng maharap sa ikaapat na impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May niluluto raw na ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Posible raw ihain yan sa susunod na linggo, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Yan mga kababayan. Itong impeachment na to mga kababayan, noon pa naming alam to. Oo. 'Di ba? Delia Rosario, noon pa namin alam to eh. Oh, yung tatlo natuluyan. Tapos 'di ba sabi ko sa inyo may pang-apat. Ito, pinag-iisipan nun yan eh. Ewan ko, bakit mukhang naisipan nilang ituloy yan? Judy Basco. Malamang, meron dahilan yan. Di ba? Hindi naman na itutuloy yan kung walang dahilan. Malamang mga kababayan, gusto talagang ipakita ng karamihan na talagang kailangan ng i-impeach si Sara. Di po ba? Kailangan i-impeach yan. Bakit? Wala nang ginawang matino yan eh. Wala na ho talagang gagawing matino. Si Sara, tingin nyo may magagawin pa matino yan? Oh, wala na ho. Imbis na lang gumawa ng mabuti, nang mapansin naman natin na gumagawa siya ng mabuti, wala nga ballpoint man eh. Hindi na nga gumagawa. Bagkos, abay, lalong parang nagiging lalong nagiging parang parang nagiging agresibo masyado para manira ng manira at mang-away ng mang-away eh. Ano mga kababayan? Yan si Sara Duterte. Oo. Tuloy natin. Ano? There are also some members who are still requesting for an extension because they are thinking of filing another complaint. Hindi pinangalanan ni Velasco kung sinong mga kongresista ang mag-e-endorso sa ikaapat na impeachment complaint, pero galing daw sa mayorya ang Nako, yan na. Siyempre, ganito yan mga kababayan. Sasabihin na naman ng mga DDS na mga eengot-engot, yayaning. Kagagawa na naman yan ni Speaker Martin. Kagagawa na naman ni Tambaluslos yan. Diyos ko, wala na kayo nakita talaga, kundi si Speaker na lang na si Speaker. Bakit kaya galit na galit itong mga Duterte, kay Speaker? Kasi paliwanag ko na yata to, na si Speaker talagang hadlang para maagaw nila ang pwesto ni Pangulong Bongbong. Yun lang yan, mga kababayan. Kaya pinanggigilan nila yan usap sa kanya. I cannot reveal their names until they actually file the fourth complaint. Wag daw muna i-reveal, baka mamaya magapang. Magapang eh. Pero galing daw sa mga congressman ang i-endorso. Galing daw sa majority ng majority at saka minority. So, yung minority mga kababayan, ito yung mga oposisyon sa Kongreso. Majority, ito yung pro-administration. Mga kababayan? Di po ba? So, mangyayari niya mga kababayan, hindi talaga sasabihin pa yung pangalan. Pero kapag kaya naisampa na, wala na mga kababayan, magkakaalaman na. Oo. Kaya Sara, kung ako sa iyo, yung mga payo namin nung unang taong ka pa lang sa opisina na mag-resign ka na ng tuluyan, kung ayaw mo na kay Pangulong Bongbong Marcos sumama, dapat ginawa mo na. Kaso nga, wala. 'Di ba? Masyadong mataas yung ambisyon mo, Sara. Naniwala ka kay Digong, kay Vic Rodriguez at saka kay Aling Maliit eh. Hindi naisip ni Sara na na hindi na to tulad ng araw na ang pinapanood ng mga tao ay laging sa TV, nakikinig sa radyo at nagbabasa ng dyaryo. Ay mga kababayan, hindi na ho ngayon, ganon.
Abe, social media na tayo ngayon eh. Ang mga tao, majority sa mga sa mga tao, abay sa social media na nakaantabay. Di po ba mga kababayan, bakit kanyo? Bakit hindi sa social media? Yung mga mainstream media, yung mga dyaryo ginawa ng teledyaryo. Di ba ba? Yung mga balita sa radyo, abay live na rin. Mga kababayan, napapanood nyo na rin sila live. Di ba? Ano pang pupuntahan ng mga tao sa mainstream? Kung nasa social media din naman sila. So wala na mga kababayan. Kaya mga tao ngayon, mulat na sa katotohanan eh. Naninimbang na sila. Kahit pa sabihin na mainstream na ganito, hindi na naniniwala mga tao basta-basta eh. Kailangan marinig pa nila sa iba kung ano talaga totoo. Di ba? Ganun mga kababayan. Ayan, madali mag-research, madali ma-fact check. Oo. Di ba, ang daming napapact check. Rappler, tuloy-tuloy yung pagpa-fact check nila. Biruin ninyo, napakarami dyan mga kababayan, ng mga vlogger na pinapanood nyo, napapact check na puro fake news sila eh. Puro fake news sila. Ano nangyari dito sa impeachment? Sige, tuloy. Monday or basta sabi nila first working days of the House in January this month. Ako, yung bang mga kababayan, unang araw pa lang, unang linggo pa lang na pagtatrabaho ng Kongreso, mga kababayan, may nakaabang na kagad doon na na dapat mabigyan na ng resolusyon o mabigyan na ng aksyon itong isasampang kaso laban, impeachment, complaint laban kay Sara Duterte, Princess Fiona, mga kababayan, ayaw talaga itong titigil, ayaw talaga na tigilan din. Ayaw din tumigil paano titigilan yan? Di po ba? Noon si Sara, run for NBI. Ngayon, nako mga kababayan, malamang mga kababayan, saan ba tatakbo yan? Sabi niya, hindi ako tatakbo, hindi ako pupunta sa Germany o anong pa mang bansa. Doon lang ako sa Davao. Bakit kanyo? Bakit aalis sa Davao? Bakit hindi aalis ng Davao? Magtaka na kayo. Kung si nga mga kababayan si Roque, sino pa? Marami na rin nagsitakbuhan, nagsitakbuhan sila Nung nagkaroon na ng kaso, takbuhan na sila. Dalawa lang pala mga kababayan na nakita ko na talagang hinarap nila yung kaso nila. Si De Lima, si Trillanes. Biruin mo kahit makulong sila na matagal di ba, nanatili sila. Ganon na matapang. At ganon na ngayon, tignan ng mga tao kung ikaw ba ay nagsasabi ng totoo o hindi. Di po ba? Kasi kung ikaw nagsasabi ng totoo at tingin mo na sa tama ka, dapat hindi tinatakasan yon. Dapat hinaharap at nilalabanan. Kaso tulad niyan, mga kababayan, yung mga kakampi ni Digong, nagsisitakbuhan Bukod dito, hindi raw bababa sa 10 mambabatas ang mag-eendorso ng isa sa mga nauna ng inihaing impeachment complaint. Nako, grabe mga kababayan. Hindi bababa na 10 ang mag-i-endorso, mga kababayan, ng itong pang-apat na impeachment complaint. Hindi basta-basta yung mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, marami nang gigil dyan. Oo, marami nang gigil. Kanino? Sa mga Duterte, hindi lang kay Sara. Sabi ko nga sa inyo, kahit dito sa Japan, usap-usapan lahat ng mga kausap ko rito, mga kababayan, siguro yung iba nahiya lang. Pero marami akong kinakausap na ng mga Pilipino. Ano sabi nila? Wala daw Halatang may topak daw si Sara Etilin, thank you naman Di ba? Talagang may topak daw si Sara Duterte, mga kababayan. Yun ang pananaw kong karamihan ngayon kahit dito sa Japan, nabalita Nabalita yan. Sino? Si Sara sa pagtatangka niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady. Di ba?
Tuloy. They file it on Monday. I will have to make a decision whether I will then refer it to the speaker or delay it further, because again, I'll refer this to the legal department for study if there will be a court complaint. Ang Makabayan Block naman na isa sa mga naunang naghain ng impeachment, aminadong puro pledges pa lang ang nakakalap nila para sa tinutulak na impeachment resolution pero wala pang pumipirma. Kailangan nila ng 1/3 ng bilang ng mga kongresista o Nako, oo. Bakit nga ba ayaw nyo pumirma? Pumirma na kayo. Oo. Di ba? Hayaan nyo muna si Presidente. 103 na pirma para mas mabilis itong maipasa sa Senado na tatayong impeachment court. Ngayong Enero, plano raw nilang makipag-usap sa iba pang grupong naghain ng impeachment complaint tulad ng Akbayan at grupo ng church leaders at mga abogado. Di ba? Derek, pagod na ba? Maghapon lakad ng lakad mula umaga hanggang pag-uwi, mga kababayan. Ganon eh. Nakakapagod kayang mag-travel, di ba? Pero bukas kasi maaga kami, alas 6. Mga kababayan, alas 6, pupunta kami ng Mount Fuji sa Paanan. Tapos, Tapos, mag-shopping ulit. Si Jan Angeles, dami siya na shopping. Matakaw sa shopping. Tapos, saan ba tayo pupunta pa? Disney. Bukas ba yun? Next day. Hindi, bukas? Mall. Mall uli. Mga kababayan, magastos. Di ba? Magastos. Ngayon, mga kababayan, yan nangyayari na ngayon. Abangan natin kung matutuloy ba itong impeachment ni Sara, mga kababayan. Bahala na sila dyan. Ilang beses na rin natin binigay itong opinion dito. Kaya lang, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ang hirap mag-vlog kapag ka nasa ibang bansa. Lalo't wala ako sa sa studio, di ba? Grabe, ginagawa nilang kahihiyan dito sa Japan. Sabi rito ni Chris. Sabi nako, grabe. Totoo yan. Grabe ginagawa nilang kahihiyan dito sa Japan. Ako nahiya. Pag humaharap sa hapon. Yun nga mga kababayan Gotemba. Pupunta tayo dyan. Siguro, pupunta sila. Mga kababayan? So, ito na. Sige, tuloy na natin to para matapos na at maitawid ko tong live na to. Tatlo na yan, no? So, ang hirap na patagalin pa yan na nakita naman na natin yung ginawa talaga ni Sara Duterte. Oo, kitang-kita naman. Wala naman kayo ba hindi nyo pa rin nakikita yung ginawa ni Sara Duterte? Magnanakaw si Duterte. Magnanakaw si Sara Duterte. Huwag na kayo magbulag-bulagan. Binubulag lang kayo ng mga pinapanood ninyong mga DDS vlogger na mga kababayan, na mga amuyong ng mga yan. Kapag kayo magpapalin lang sa mga yan at hindi kayo matututo na kayo mismo ang mag-observe at mag-imbestiga para sa sarili ninyo nang hindi kayo naloloko o maasa na lang kayo sa mga sinasabi ng mga vlogger ninyo. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, kahit sa akin, wag ko kayong basta-basta maniniwala. Mas gusto ko na kayo mismo, mag-imbestiga ng sarili ninyo. Nang sa ganun, mga kababayan, masigurado ninyo yung inyong paniniwalaan at puposisyonan. Di po ba? Ganun dapat. Kaya nga lagi ko sinasabi rito, wag ko ako basta-basta patay ko sama nyo. Wag ko kayo basta-basta maniwala sa mga vlogger. Bagkos, mga kababayan, mag-imbestiga kayo ng mga sarili ninyo. Di po ba? Yun. Ito na, tuloy. Doon sa mga mamamayang Pilipino, no? Sa pondo, tapos hindi rin naman talaga siya fit doon sa kanyang katungkulan. At Wala talaga, kahit naman
As a VP na lang, wala na talaga eh. Kahit pa maging secretary ng ng DepEd, wala rin eh. Mga kababayan, wala talaga. Ano ba yung pagmamalaki ni Sara? Paki-explain nga. Meron na ba kayong nakita, nakatangian niya na para maging leader siya? Nako, mga kababayan, wala. Nga, mga kababayan. Di ba? Wala kayong makikita, nakatangian. Para maging leader yung si Fiona na yan, ano? Oh, sabi ko nga sa inyo, parang gusto kong magkape para may masmasan ako. Kasi mga kababayan, alam nyo, nakakapagod talaga yung lakad ng lakad. Magkakape lang ako. Yan, okay. Ayos. Di ba? Oh. Katangahan. Oo, maraming katangahan yan, syempre. Oh. Sara Duterte. Pansinin ninyo, ano ba? Ano ba ang may pagmamalaki sa inyo ni Sara? Ano ang benepisyo ng pagrarally nyo dito sa Japan? Anong benepisyo ng Pilipinas? Hindi ba't puro kahihiyan ang binigay niyan? Di ba? Oh, yun lang ang alam natin mga kababayan eh. Bukod doon kahit dagdagan nyo pa yung pag-iisip at pag-unawa. Maliban sa pansarili nilang interes. Di ba? Yung pansarili nilang interes. Yun ang may sasagot nila. Pero yung magiging benepisyo nating mga Pilipino, wala ho. Oo, wala. Sinoshow ka na sila. Oo. Di ba? Wala lang naglakas ng loob na Pilipino na sila batikusin dyan harangin di ba? Pagsalitaan sila dyan itutok natin yung malaking speaker sa mukha ni Mocha nang maitaboy na ng gusto yung niya kaya yung mga taga Maynila dyan, huwag kayong magpauto dyan sa mga yan. Abay tumatakbong konsehal yan dyan. Saan? Saan yata yan District 3 o District 4? Sa mga taga Maynila, yung tumatakbo dyan. Ay huwag kayong magpapauto dyan sa may cookie pa. Nako, style yan mga kababayan. Double meeting para para matandaan. Nako, mga kababayan. Cookie ni Mocha. Di ba? Malapit na sa Kipayla. Di ba? Ganon mga kababayan, style yan para pag-usapan. At pag napag-usapan mga kababayan, matatandaan ng taong bayan. At pag natandaan ng taong bayan, yung mga no choice na boboto, siya na lang iboboto pero hindi na kasi ganon. Maliliwanag ng isip ng taong bayan. Hindi na ganon. Hindi na tulad dati na kung ano lang narinig nila sa radyo, telebisyon at dyaryo, yun na lang pinaniniwalaan nila ngayon mga kababayan, ngayon, ang mga tao ngayon malulupit na mag-obserba hindi na tulad talaga dati. Pagka narinigin ka ng negatibo, mga kababayan, yari ka na. Tatatak na sa iyan. Kita nyo. Hirap na hirap manalo. Sabi pa ni Banbay, hento na ako mag-vlog pag hindi nanalo si Mocha. Kita nyo, hanggang ngayon mga kababayan, nandiyan pa rin at ngawa na ngawa. Di ba? Isang na yan, halimbawa na kayo niloloko. Ilang beses na ba? Nakatatlong, ulitin ko lang. 3 termino na natalo ni Mocha, kakatakbo para maging party list congresswoman, abay, hindi pinagpapala di ba? Hindi pinagpapala. Ngayon, bumaba na mga kababayan. Magkukonsyal na lang para baka sakali nandoon talaga. Kaso pagkaya natalo mga kababayan, Mocha, payo ko sa'yo, tigil mo na yan. Hindi mo karir ang politika. Magsayaw-sayaw ka na lang ba? Di ba? Sayaw-sayaw ka. Oy, sayaw kayo. Oy, gumagano na lang. Di ba? Kaya,
Etong sila Banat Bay, mga kababayan, tong grupo na yan, huwag kayong basta-basta nag-ano dyan. Mga ano yan, mga kababayan, ha? Mga mapanlin lang. Yung nga yung halimbawa, sinabi ko, abay, sa dami daw ng kanilang mga followers at mga nanonood, hindi nila alam yung mga nanonood pala, mga bashers. Oh, imposible daw na hindi makakakuha ng kahit man lang 300,000 na boto si Mocha para makaupo. Oh, nako mga kababayan, ayun, tinan mo. Nasa kulelat Hindi pa rin lumusot. Oh, pagka hindi daw nanalo, ito nung eleksyon na 2022. Pag hindi daw nanalo, abay titigil na daw siya. Ayaw na mag-vlog. Oo, sasara daw yung channel. Sasara niya na. O bakit hanggang ngayon nandiyan pa? O di ba? So maliwanag na niloloko kayo. Ganun 'yon. Tuloy. Gahanda rin kami no ng malaking mobilization no this month para para i-push pressure ang Marcos administration para bago yung kanyang posisyon for dun sa impeachment. Ito lang naman yan, mga kababayan, kung piliin ni Pangulong Bongbong Marcos at ma-pressure siya, sa dami ng nananawagan din, mga kababayan, ito mawalang galang. Sa dami ng magpe-pressure sa kanya, hindi lang isang sekta. Sana pati yung mga ibang sekta dyan, humingi na ng basbas kay Pangulong Bongbong Marcos para ma-impeach na yan. Si Sarang walang silbi. Di ba? Mga kababayan, si Sara na gusto siya yung siniserbisyuhan, hindi magsiserbisyo sa tao. Mga kababayan, dapat yan. Huwag nang patagalin ni Pangulo. Isang salita lang ni Pangulo diyan, mga kababayan, tapos na yan Di po ba? Tapos na yan. Ang tanong, kapag ka ba nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos na, dahil ako'y na-pressure na sa dami ng mga nananawagan para impeach si Sara, hayaan na natin. Nandiyan naman ang Senado na magpapasya. Alam naman nila, di ba? Yung gagawin. Maghugas ka na lang ng kamay, Mr. President. Di ba? Hayaan na natin sila. Ngayon, mga kababayan, susuportahan pa ba? Tanong ko, kayo bang mga sumusuporta noon na sinasabi ninyo na kayo ay sumusuporta sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos ay sinusuporta ninyo dahil sa kanyang mga sinabi, pagka ba naiba yung sinabi niya mananatili pa rin kayo susuporta sa kanya? Yan ang malaking katanungan, mga kababayan. Di ba? Kasi may mga may mga nagsasabi na gagawa ng kung ano-anong mga pagtitipon ng bilang pagpapakita ng pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos na wag nang i-impeach si Sara, etc., etc., etc. Di ba? Paano nga? Kung maiba yung posisyon ni Pangulo. Pag naiba ba yung posisyon ni Pangulo, mananatili kayong susuporta. Baka mamaya, eto hindi naman siya pag-ano. Baka naman mamaya ginagamit nyo lang talaga yung sinabi ni Pangulo, pero iba naman talaga yung motibo ninyo. Mahirap din, di ba? Mahirap din. Hindi, wag nating alisin sa ating isipan yung ganon. Na baka mamaya may ibang motibo. Di po ba? Kasalukuyang nasa opisina ni Velasco ang 3 impeachment complaints. Kapag tapos na ang verification process ng mga ito, sa susunod na linggo ito inaasahang aaksyonan kung isusumite na ito sa opisina ng House Speaker. Nagbabalita. Yan, mga kababayan. Naantay na lang pala ang magbukas ang Kongreso para magkaalaman na. Di ba? Magkaalaman na. Kaso nga, mga kababayan, antayin natin. Kasi mga kababayan, 2025, marami talagang mangyayari. Bakit kanyo?
unang-una mga kababayan, kailangan mapabagsak nila si Pangulong Bongbong Marcos bago mag-eleksyon. Kung hindi nila magagawa yon, ito yung mga option ng mga yan ha. Kung hindi nila mapapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos ng bago mag-eleksyon ng 2025, kailangan maipanalo ng mga Duterte yung kanilang kandidatura sa Davao. At yung iba pa dyan na mga tumatakbong senador na kaalyado ni Digong. Kailangan maipanalo yan lahat. Kung hindi nila bagsak si Pangulong Bongbong. Ngayon, kung matatalo kayo sa eleksyon, itong mga grupo ni Duterte, nako, mga kababayan, yari. Tapos, mga kababayan, tapos ang karir ni Digong. Di po ba? Dalawa yan, mga kababayan. Kaya nga sa sobrang desperado ni Digong, nag-iiyak na yan. At kung sino-sino na kinakausap na pinapangakuan na ng kung ano-ano mga posisyon para lang para tumiwalag. Our beloved Boss Mike.